Hello guys, my name is Roti Peters. To those that they can't speak Tagalog, you can check it on translation in your cell phone and your mobile. It should be there, any language you want. Noon, ang pangalan ko ay Ruti Balanlay. Tapos naging Ruti Peters, Ruti Wibli ako, naging Ruti Wibli. Tapos ako ay naging Ruti Peters. Bakit nga ba tatlo yung apelyido ko? Ruti Balanlay, yun ang apelyido ko nung dalaga pa ako. Well, hindi naman talaga ako nadalaga. Dahil ako ay ako'y lumandi ng maaga. And then, naging Ruti Wibli ako sa unang tao na nagpakasal sa akin nung ako ay dumating dito sa Australia. Yun ang unang asawa ko. Ngayon, yung naging Peter naman ako, yung pangalawang asawa ko na yan. Ngayon na kinakasama ko. O, ayan si Cecil, non-action pa siya. Ang kwento ng buhay ko, hindi easy. Ako ay pinanganak sa Nordin Samar, La Perla, Nordin Samar. Ako ay pinanganak lang sa Banig dahil sa kahirapan ng magulang ko. Tanda ko pa noon yung mga magulang ko ay nag-aani ng palay, nagtatanim ng palay, at nakikiani ng palay. Basta kung ano yung makita ng magulang ko nung maliit pa ako. So na kami ay nag-aaral magkakapatid. Meron naman nakapag-aral sa amin. Kami ng kuya ko, hindi kami nakapag-aral dahil sa pinili namin magtrabaho para may kainin kami. Nung ako ay nagdadalaga, which hindi pa nga ako nadalaga, mayroon mga military noon sa probinsya. Dinala ako sa Maynila na katulong, which bata pa ako noon, siguro mga 10 years old pa lang. Walang kaalam-alam sa pagluluto, pero kinaya ko, naglalaba, nagluluto. Ako ay naapi ng isang amo ko dahil hindi nga ako marunong magsulat, walang pinag-aralan, no read, no write. Which hindi niya ako pinasahuran. Sa tagal kong nagtrabaho sa kanya, na hindi lang naman ako sinahuran, siguro mga 2 taon din ako nagtrabaho sa kanya kasi 10 years old pa lang ako eh. Mga 2 taon lang siguro na ako nagtrabaho sa kanya na hindi ko naranasan yung sahod. Ngayon na mayroon mga kapitbahay ako na may mga katulong din. Sila ay umaalis at may mga pera. Niyayaya nila ako. Sabi ko, wala naman akong pera, hindi ko alam. So doon ko nalaman na sa loob ng 2 taon ay hindi na pala ako sinasahuran. Kasi wala akong kaalam-alam, hindi ko marunong magbilang ng araw, hindi ako marunong magbilang ng buwan. Ganyan ako. Kaya paborito ko yung no read, no write. Kasi totoo yun talaga, karanasan ko talaga yan sa buhay ko.
Ngayon, mayroon akong mga auntie, well, kamag-anak sa Maynila. Ako ay dumating sa kanila, pero hindi nila akong tinuring na kamag-anak, at ako'y pinahirapan din. At ito ay malungkot na karanasan ko talaga. Naging katulong din ako nila. Pag kumakain sila, sila muna. Huli ako naglalaba pa ng may mga tae ng mga anak nila. Pinapaliguan ko yung ibang mga anak nila. Which pinsan ko yun, yung kamag-anak ko. Pero pinagtiyagaan ko yun para lang ako makakain. Dumating sa point na unti-unti kong nalalaman, naman nagsasabi sa akin na ba't ganyan. So, ako ay naghanap din ng pinasukan. Pero Chinese naman yun. Pero hindi ko nagustuhan kasi hinahalay ako ng amo ko. Pagka wala na yung amo kong babae, pulis yun eh. Pag wala na yung amo kong babae, kung anong inuutos niya, tapos palagi niya akong kinukorner, hinahalikan, hinahawakan ako sa hindi dapat hawakan. So ako ay natakot, nagkasakit, so lumayas ako doon sa kanila. Dahil natakot ako. Kasi hindi ko naman alam na mga bagay pa yun. Natulog ako sa salangsangan. Walang pera, walang damit, walang tulog-tulog. Natulog ako sa salangsangan, gutom. Nagpalimos ako na para lang akong makakain. Naranasan ko yung kumain ng galing sa basura na hanggat makakain pa. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yun. Kaya ganyan na lang ako, matapang pero marupok. Hanggat sa mayroon na naman ako nakilala na pinasukan ko na katulong muli, ay hindi rin ako napaswerte. Dahil sa palagi akong gutom, ang pinapakain sa akin ay mga tira-tira. Nabubugbog pa ako. Ngayon, ay lumapit ako sa mga kamag-anak ko sa Maynila. Nagtawanan lang nila ako. Ako daw ay walang mararating. Dahil ang itim-itim ko, ako ay baluga. At walang pinag-aralan. Kaya talagang sa salangsangan na lang talaga ako, sa kalsada daw ako. Hindi ako pwede makapagtrabaho dahil no read no write ako. So, tinanggap ko yun dahil totoo naman. So, ako na naman ay hindi na bumalik sa kanila. Kasi nasasaktan ako pag kumakain sila sa sarap pero ako hindi makakain. Pero mga pinsan ko nakakain. So, ako ay umalis muli. Balik na naman ako ng salangsangan. Ako'y nagpalimos. Ako'y tulog sa kalsada ng mga banig, yung lunita na yan. Doon ako natulog. Hanggat sa may nakilala ako na babae na siya ay may anak din.
May anak din siya. Gusto niya. Alagaan ko daw yung anak niya. So, inalagaan ko. So, busog na busog ako sa pagkain doon. Binihisan niya ako, pinaliguan niya ako. Tanda-tanda ko pa, ang pangalan niya ay Beth Rodriguez. So, Beth Rodriguez, kung nakikinig ka, maraming salamat din. Kahit papano, kung hindi mo ako rin inampon, at hindi ako makikilala ng ibang mga na nag-ampon sa akin. So, yung Beth Rodriguez na yan, siya ay magandang trabaho, siya ay model. Nung araw, nagmo-model yan, binabayaran siya. Kasama niya ako, at kasama ko yung anak niya na lalaki. Busog ako. One time, pumunta kami sa Cebu, kasi mayroon siyang function na pinuntahan. Kasama rin ako. Siyempre, ako nag-alaga ng anak niya. Nung araw, mahaba yung buhok ko. Nakita ako ng dalawang matanda. Binigyan kami ng pagkain. Tuwang-tuwa ako. Tapos, hanggat sa nagkakilala na sila ni Beth Rodriguez. Kinausap siya ni Beth Rodriguez, sila nag-usap na kaninong anak yan, na dalagita, pwede ba namin ampunin, saan yung mga magulang yan. Ngayon ang sabi naman ni Beth Rodriguez, kilala ko siya pero hindi ko kilala ang mga magulang niya, at ako'y nakilala lang din sa salangsangan. So doon naantig ang puso ng mga puti. Sa madaling salita, kinuhaan nila ako ng maliit na tirahan sa Maynila. Sinuportahan nila ako habang ay sila bumalik na dito sa Australia. Tapos binalikan nila ako at inampon nila ako. Nung araw, ang pag-aampon madali lang. Basta alam mo yung pangalan mo at madali lang mag-ampon. So sila ang dahilan kung bakit ako nandito sa Australia. Pero hindi nagtagal ay sila ay yumao din. 15 years old pa lang ako. Which, isang taon pa lang ako dito sa Australia, ay sila ay sunod-sunod na yumao. Ang sakit ng naramdaman ko noon nandito ako mag-isa, hindi marunong mag-English, hindi marunong magsulat at magbasa, ang sakit-sakit. Pero kinaya ko para ako mabuhay. Pero meron naman silang naiwan sa akin. May tumulong sa akin ibang mga Pilipina na para subaybayan nila ako, alagaan nila ako. Kasi ako ay 15 years old lang. Kasi 14 lang ako nandito sa Australia. Hanggat sa nakilala ko ang unang mapapangasawa ko. Yan ay unang pangasawa ko. So, nagdalaga ako. Hindi ako nadalaga. Pero ako'y nabuntis ng maaga. Pero hindi ko pinagsisisihan kasi ang nakabuntis sa akin ay pinakasalan ako. Tinuruan nila ako magsulat at magbasa. Pumasok ako sa school dito para magtuto ng English at magbasa. Hanggat sa ako ay
Hindi na masyadong nahirapan. Ako'y nagtrabaho dito. Trabaho ako. At hinanap ko ang tunay kong mga magulang sa probinsya, sa Maynila. At simula noon ay ako na naging breadwinner sa kanila hanggang ngayon. Pero meron pa talagang mga tao na kahit anong tulong mo ay hindi pa rin sapat. Ako ang naging breadwinner ng mga kapatid ko. 2 kapatid kong nakakatanda. Yan si Noriel at saka si Dili. Ako yan sa kanila, ang tumayo nanay at tatay. Dahil ako ay mayroon ng nakakain, kaya hindi ko sila pinabayaan. Hanggat sa nagdadala kita, nag-aaral sila, pinag-aaral ko. Siyempre, sagutin ko yun. Kasi gusto ko sila hindi maging katulad ko na walang pinag-aralan. Sinagot ko pati hanggat nag-asawa na sila, mga anak nila. Sagot ko lahat hanggang ngayon. Pero hindi pa pala sapat yun na mayroon pa talaga akong kapatid na hindi pa pala sapat yung mga itinulong ko. Kaya, ito naman din ay mapapayo ko sa iba. Yung nagsusubo sa inyo, huwag niyong kagatin ang kamay nila. Katulad ko, huwag mong kagatin. Kasi pag kinagat mo yung kamay ko na sinusubuan kita, ay hindi na kita masusubuan dahil kinagat mo ang kamay ko. Ayun ang ibig kong sabihin. Pero mga kaibigan, sa mga angel ko dyan, at mga followers ko dyan, sa inyo ko naramdaman yung pagmamahal ng tunay. Kahit hindi tayo mga kamag-anak. Kasabihan lang, minsan, kung sino pa yung sinusuportahan mo, at binibigyan mo linggo-linggo ng pera, at sinusubuan mo, ay iyong pa ang sasaksak sa likuran mo. So para bang nagsawa ako, napagod ako. Sa isang pagkakamali ko, isang salita lang, ay ako nang masama. Pero okay lang yun. Ang mahalaga ay naibigay ko sa kanila ang dapat sa kanila. So it's time na ma-stop ko yan. Pero ang goals ko ngayon ay makatulong ng mga tao katulad ko. Dahil ako ay nanggaling sa hirap at sa langsangan. Kaya alam ko yung mga tao na walang makain, damdam na damdam ko yun dito. Pero wag lang kayo sa akin magsinungaling, kasi pag nagsinungaling kayo, hindi ko kayo kakausapin. So marami pa ako kasaysayan na ibibigay sa inyo. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Kasi aabutin tayo ng ilang taon ng mga kwento sa kwentuhan natin. Maraming salamat sa inyo. At sa mga kaibigan ko sa Reels na nagpapalo dyan, sa YouTube channel ko, maraming salamat. At sa mga followers ko sa YouTube channel ko at saka sa Reels ko, maraming salamat. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito sa social media. Ay tinatanaw ko taong puso ko sa inyong lahat. My name is Ruthie Peters. Pwede ninyo ako umessage sa Messenger. Voice message lang. Kasi hindi ko kayo maintindihan sa sulat nyo.
And thank you so much everybody for watching. Love you.